Sa video natin ngayon, papakita ko sa inyo yung best platform for recording video calls online for podcasts. The platform is called Riverside at sila yung merong highest quality video calls, so 4K in most cases. Yeah, great option to para sa mga gustong gumawa ng interview at podcast content pero di kayang puntahan face-to-face yung kausap nila. Nandito ako sa Riverside at kung i-click nyo yung link sa baba, pwede nyo i-check to. Pero basically, yan, kita nyo na kung paano siya gumagana, right? Meron kayong speaker, tas merong guest. Isang unique kay Riverside is pwede kayong magkaroon ng separate tracks. So, ayan. Dito sa picture na to, may track para kay Poland. May track din kay Steven. So, nasa-separate yung audio at video nyo ng guest nyo, kaya mas madaling i-edit kapag ginagawa nyo na yung video. So, ngayon, tignan natin yung mga pricing plans ng Riverside. Meron silang free plan at 3 paid plans. Ang pinakamalaking difference ng free version at standard version is wala kang watermark. At pwede kang mag-record ng hanggang 4K video quality. So kung okay na sa'yo yung 720p video quality at hindi ka naman naiinis sa watermark sa videos mo, pwede kang mag-free plan. Pero take note, may limit ka lang na 2 hours ng separate audio at video tracks. Sa ngayon, gamit namin yung standard plan. At ito yung nire-recommend ko para sa karamihan. Pero syempre, pwede kang magsimula sa free plan. Tapos mag-upgrade na lang to pro pagtagal. Ngayon, pakita ko sa inyo anong itsura ng studio. Ganito siguro yung page na makikita nyo. Blanco pa. Wala pang studios. To create, i-click nyo yung new studio. Tapos dito tayo para mapangalanan mo yung studio mo. Usually, name lang to ng guest mo, tapos pili ka rin ng recording type. Kung audio lang ang gagawin mo, piliin mo to. Pati na rin yung transcription language. Pag nalagay mo na yung pangalan, kunwari, test studio, pwede nang pumasok sa studio or tuloy yung pag-setup. Kung itutuloy ko yung pag-setup, mapupunta ako sa page na pwede ako mag-schedule para sa specific date at oras. Pwede rin ako mag-invite ng participants, kahit wala silang Riverside account. Lagay mo lang yung email nila, tapos ang gagawin lang nila is i-click yung link sa email nila. Pwede na silang sumali. Gamitin yung webcam nila as guest. So, dito, click natin yung create show. Ngayon, as you can see, nasa loob ako ng test studio. Dito, sa recordings, at syempre, wala pang recordings ngayon. Pero kapag nagsimula na akong mag-record, ma-upload lahat ng separate audio at video tracks dito. Dito sa taas, meron tayong link na pwedeng i-share kahit kanino. Pati yung button pang invite through email. Pwedeng mag-upload ng recording dito at pwede ring dumiretso sa studio. Pero bago yun, puntahan muna natin yung settings at mag-adjust. Kung mag-scroll down tayo, pwede nating iset na maghintay muna ang mga guests sa lobby bago sila makapasok. Pwede rin nating palitan muna center frame to full frame at magpapakita to ng bagong frame sa lahat ng nasa call. Laging full camera frame yung magiging recording. Pero para lang to sa view mo habang nasa call. Kaya recommended ko yung center frame. Magkakarap ng konti sa mga video ng iba pero malaking may improve sa performance. Kapag nag-scroll tayo pababa, pwede pang mag-adjust ng ibang settings tulad ng pag-remove ng background noise. Pwede rin pumili ng audio sample rate, pwedeng optimized quality or advanced quality. Dito pwede mong iset yung video quality hanggang 1080p or kahit 4K. Pwede mo rin baguhin yung frame rate at transcription language kung di mo pa nasa-set. May iba pang settings na pwedeng i-adjust tulad ng recording start at audience countdown. Cool din kasi pwede kang mag-live stream sa mga platforms. Kung i-scroll mo pa pababa, pwede kang mag-upload ng logo para lumabas sa screen. Pwede mo rin i-connect yung Dropbox mo sa Riverside para lahat ng recordings masasave doon. At syempre, pwede mo ring i-remove yung studio kung kailangan. Pwede kayong pumunta sa help center, university, FAQ, or mag-chat sa support nila. Tapos, pasok tayo sa studio para makita nyo yung itsura. So, ngayon, ayan, nasa camera na ako. At nakaset yan sa FaceTime camera. Nakaselect din yung MacBook microphone. Pwedeng baguhin lahat ng settings just by clicking. Pwede mo ring ilagay yung name mo sa left side, tapos ilagay kung gumagamit ka ng headphones or hindi. Okay na yan, sali na tayo sa studio. Ganito yung itsura pagpasok mo. Ayan, nandito ako sa left side. Pag may sumali pa, mapupunta sa kanan. Sa baba may record button. I recommend na mag-run muna ng short test para ma-check yung environment ng lahat para sure na maayos yung recording. Kasi minsan may mga technical difficulties. Kaya ayusin nyo muna bago magsimula. Tapos ayun, pwede nyong i-mute yung sarili nyo. Pwede nyo ring i-turn off yung camera at i-mute yung mic. Pwede kayong pumunta sa script. May mga settings din to remove background noise and echo cancellation. Pwede nyong pangalanan yung recording. Tapos sa baba, pwede nyong ma-access yung chat para makapag-message sa lahat. Meron ding media section kung saan pwedeng magdagdag ng mga sound effects tulad ng palakpakan, cheering, drum joke. Yeah, mga usual na ginagamit sa pagpo-podcast. So, yeah, highly recommended ko subukan yung mag-explore dito. Ang dami talagang settings na pwedeng paglaruan. Tapos, yun na yun. Ganyan mag-record ng video calls online para sa podcast. Again, iiwan namin yung link sa baba para ma-check nyo yung Riverside. Highly recommended ko yung standard plan. Or pwede naman kayo mag-start sa free plan at mag-upgrade na lang later. Pero yeah, kung seryoso kayo sa paggawa ng content para sa podcasts nyo, for sure gugustuhin nyo yung standard plan para sa 4K quality at malinis yung watermark.
Anyways, yun lang yun for today. Sana may nakuha kayong value. At kung meron, please leave a like and subscribe for more videos like this. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng maraming how-to guides at tutorials. So yeah, kung interesado kayo sa ganitong klaseng videos, mag-subscribe kayo at i-click yung bell notification. Maraming salamat sa oras nyo at takits sa next video.